You don't deserve it. Itingal ni Roland Lane. Ngumuso si Lance, napakakamatay na sentensya, pagkatapos ay ipapadala kita sa iyong daan. Gagawin na sana ito ni Lance nang biglang may lumabas na boses, itong kapwa Dawis, dito ka nagkakamali. Sino ang nagsasalita? Tumangala si Lance at nakita ang isang matandang lalaki na nakatayo sa itaas na palapag ng loft, umiinom ng tsaa. Ang matandang ito ay nasa ika-4 na yugto ng Yuanying. Nang makita ng mga tao sa eksena ang matandang iyon, namutla silang lahat at nagsalita, ito ang pangalawang pinakamalakas na tao ng Lane family, si Randing. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, Yuanying 4th stage, si Lance ay talagang hindi sigurado, kung Yuanying 3rd stage pa ito, sigurado pa rin si Lance na magmanyobra sa paligid ng isang sandali o dalawa. Ngayon ay hindi ito dinala ni Harleen, kaya ang tiya, ni Lance, natural, ay wala na rin, at delikado kung makatagpo siya ng isang malakas na kaaway, kaya't si Lance ay kailangang maging mas maingat din. Pagkasabi niyan, lumipad pababa ang matandang iyon sa ika-4 na yugto ng Yuanying. Binata, napakayabang mo. Sabi ng matandang Yuanying sa ika-4 na yugto. Tumingin si Talia kay Lance na may bahagyang pag-aalala. Sinabi ni Lance, oo, mayabang ako, ano ang pinaglalakas loob mong gawin? Ngayon, bagamat inakala ni Lance na hindi niya kayang harapin ang Yuanying 4th stage na ito, ngunit kung ibababa niya ang kanyang paninindigan sa sandaling ito, aapihin pa siya ng kabilang partido, kaya ang pinakamagandang opsyon ni Lance ay panatilihin ang kanyang paninindigan. Hahaha, anong sinabi mo kay Roland Lane? Pwede mo bang sabihin ulit? Medyo masama na ang tono ng boses ni Landon. Sinabi ni Lance, sinabi ko na lalaban kami ni Roland Lane hanggang kamatayan, o papatayin ko siya. Anong yabang? Hindi ka marunong mabuhay? Medyo spiritual harmony 5th stage ka, hindi mo man lang tinitingnan kung ano ang Pearl City, naglakas loob kang mag-rave dito. Sinabi ni Lance, ang Pearl City ay isang lugar kung saan ako ay napakababa para umihi. Ikaw. Galit na galit ang matanda, at gayon din ang lahat sa paligid niya, sinaktan ni Lance ang buong lungsod ng Pearl. Naramdaman ng lahat na si Lance ay baliw na baliw at pinag-usapan ito, ano ang pinanggalingan ng batang ito, bakit siya napakayabang. Oo, hindi lang siya naglakas loob na magsalita ng ganyan kay Randin sa mukha niya, he also dares to curse the entire One Heavy Seas into it. He's so crazy? Did he came from the 2 Heavy Seas? Hindi lang ang mga nanunood, maging ang matandang iyon sa ika-4 na yugto ng Yuanying ay medyo nataranta. Ang isang taong napakabaliw, tiyak na mayroon siyang kaunting background. Sa makatuwid, orihinal na gusto niyang barilin si Lance hanggang mamatay at tulungan si Roland Lane na agawin si Talia, ngunit bilang isang resulta, siya ay medyo nag-aalangan, kung sakaling ang kabilang partido ay may malaking impluwensya, hindi ba magiging mas seryoso ang mga bagay? Sinabi ng matanda kay Lance, alam mo ba, ang pangungusap na sinabi mo ay sapat na para barilin hanggang mamatay ng libu-libong beses. Sinabi ni Lance, kung gayon, naniniwala ka ba na maaari din kitang barilin hanggang mamatay ng libu-libong beses? Ikaw. Galit na galit ang matanda. Si Talia ay abala sa pagsasabing, Roland Lane, iyon lang para sa araw na ito, pag-uusapan natin ang anumang bagay bukas, gayon pa man, kung masama ang loob mo, maaari kang magbigay ng hamon sa buhay at kamatayan sa aking kasintahan, sige, aalis na tayo. Nagturo ang mga mata ni Talia, agad na hinayla si Lance palayo. Medyo nanlumo din si Lance, sobrang hindi ka nais-nais, talagang gustong barilin ni Lance ang matandang demonyong ito, ngunit, hindi siya sapat na malakas at kailangan niyang mag-alala kung magiging desperado siya o hindi. Imposible, ang token lang ni Delphine ang makukuha ni Lance. Stop! Nakakailang hakbang pa lang sina Lance at Talia nang sumigaw ang matandang iyon. Tumalikod si Lance at sinabing, may iba pa ba? Bueno, pinayagan ba kita? Tanong ng matandang Yuanying sa ika-4 na yugto ng mabigat na mukha. Ngumuso rin si Lance. Sige lang, wala kang pakialam. Don't you dare take a step to try. Do you believe I'll shoot you in one go? Nagbabantang sabi ng matanda. Natigilan si Lance, ikaw na matandang aso, huwag mo akong pilitin, kung hindi, ipapatigil ko ang iyong pamilyang Lan.
Si Talia ay abala rin sa pagsasabing, tama, ang mahal ko ay hindi taga One Heavy Sea, hindi mo kayang saktan siya. Orihinal na pupunta siya upang patayin si Roland Lane kahapon, ako ang pumipigil sa kanya, kung hindi ay namatay na si Roland Lane kahapon. Sige, aalis muna kami, kung maglakas loob kang gumawa ng kahit ano, sige. Hinailan ni Talia si Lance palabas. Napatingin ang lahat sa matanda kung gagawin nga ba niya ito. Gayunpaman, hanggang sa lumabas sina Lance at Talia sa Sunken Fragrance House, hindi kumibo ang matandang iyon. Nagtataka ang lahat kung si Lance ay talagang mula sa ikalawang dagat. Napabuntong hininga ang matandang iyon, bata, hintayin mo akong mag-imbestiga ng maigi bago ako bumalik sa iyo, at kapag nalaman kong wala kang gaanong background, huwag mo akong sisihin. Sa sandaling ito, pauwi na sina Lance at Talia. Labis na nadismaya si Lance. Okay, hindi namin inaasahan na ang pangalawang pinakalakas na tao mula sa pamilyang Lan ay lilito, kung hindi, napatay namin si Roland Lane. Pag-aaliw ni Talia. Napakawalang kwenta ko, ni hindi ko kayang patayin si Roland Lane, at pinagbantaan ako ng isang matandang multo, at sa huli, kinailangan kong umasa sa pagpapanggap na pasayahin ang krisis, Sigaw ni Lance, kinasusuklaman iyon. Napakababa ng kanyang lakas. Sinabi ni Talia, may isang malakas na tao sa mga malalakas na lalaki, isang bundok ay mas mataas kaysa sa isang bundok, kahit na ang iyong lakas ay higit pa sa matandang iyon, mayroon pa ring mas malakas na tao na lilito, maliban kung manatili ka sa Flying Cloud Sect magpakailanman, kung gayon hindi na magkakaroon ng mas malakas na tao na lilito. Bukod dito, ilang taon ka palang nilinang ang immortalidad at maihahalin tulad ka sa isang taong naglilinang ng immortalidad sa daan-daang taon, malakas ka na, kaya hindi na kailangan upang magdagdag ng mental na bagahe sa iyong sarili at patahimikin ang iyong isip. Hindi, ayoko ng binubuli, kailangan kong patayin ang matandang demonyong iyon at maging ang buong pamilya ng Lan. Sigurado akong gagawin mo ito sa lalong madaling panahon. Sabi ni Talia habang hawak niya ang kamay ni Lance. Hindi nagtagal, dumating sina Lance at Talia sa lugar ng auction. Pagpasok pa lang nila sa gate ng auction room, nakita nila ang lalaki sa ikawalong yugto ng Yuanying stage. Nang makita ng lalaking iyon si Lance, abala siya sa pagngiti, nandito ka, anong problema, ang sama ng tingin mo. Ngumuso si Lance, pinagbantaan ng isang matandang multo sa ikaapat na yugto ng Yuanying, sa masamang kalooban. Haha, biro mo? Sa pagkakakilanlan mo, mabibigyan ka pa ng token ni Delphine, sino pa ba ang hindi maglalakas loob na bigyan ka ng mukha sa mabigat na dagat na ito? Hindi ko inihayag ang pagkakakilanlan na ito. Bueno, kasalanan mo iyon. Kung ibunyag mo ang tanda ni Delphine, maghihiganti ako, at ang Yuanying na ikaapat na yugto na nagbanta sa iyo ay manginig sa takot. Hindi niya deserve. Oh, isang maliit na tao, bakit ilagay ito sa iyong puso? Siya nga pala, ang pangalan ko ay Molten, madalas akong nag-oorganisa ng mga auction sa One Heavy Sea, kung kailangan mo ng anuman, maaari kang lumapit sa akin, ang buong One Heavy Sea. Wala pang kalaban ko. Sige, salamat, papasok na ako sa auction. Pakiusap. Pumasok si Lance sa auction room. At pagkatapos, nawala sa isip si Roland Lane at bumalik sa pamilyang Lane. Tungkol sa insidente ngayong gabi, mabilis itong kumalat na parang virus sa buong Pearl City. Dati itong ipinakalat bilang isang magandang balita, ngunit ngayon, naging biro, at imposibleng hindi ito ikalat. Siyempre, naging biro din si Roland Lane at naging katatawanan ng Pearl City. Tungkol sa pagkakakilanlan ni Lance, ito rin ay naging isang misteryo, gayunpaman, ang mga salita ni Lance na kahit ang pagkuha ng tae sa One Heavy Sea ay itinuturing na mababang uri ay kumalat din, at ito ay tiyak na magagalit sa buong One Heavy Sea. Ang galit tiyak na gusto ng mga tao na labanan ni Roland Lane si Lance hanggang kamatayan at patayin siya. 1662. Pumasok sina Lance at Talia sa auction room, na ngayon ay puno ng mga tao. Nakahanap si Lance ng isang sulok na mauupuan. Nandito lang ngayon si Lance para magsaya at tingnan kung ano ang auction, ayaw niyang pumunta at bumili ng kahit ano, bukod pa, walang spirit stone si Lance. Hindi nagtagal, nagsimula na ang auction.
Ladies and gentlemen, ang unang item para sa auction ngayon ay isang primary lower grade magic weapon na tinatawag na Green Conch's Skill. Ang magic weapon na ito ay kinuha mula sa isang Green Conch, isang demonyong hayop sa ilalim ng dagat ng Shuhai na naging isang green grade. Ito ay dating magic weapon ng isang Yuanying 8-stage powerhouse. Pagkatapos kung saan ang taong ito ay nahulog, ang espiritual na imprint sa magic weapon ay hindi pa ganap na nabubure. Go! Everyone can verify. Ang panimulang presyo ay 35th grade mga espiritong bato. Ang presyo ay itinaas sa 35 5th grade spirit stones. Sinabi ni Lance kay Talia, mukhang okay ang magic weapon na ito. Paano mo nalaman? I can feel it. Itong magic weapon ay may mga spirit marks pa rin dito na hindi pa nabubure. It should be a sound attack type of magic weapon. Sa kasamaang palad, 35th grade spirit stones, hindi talaga kayang bayaran ng mga ordinaryong tao. Bueno, ito ay mahal? Kung mayroon akong 35 grado na mga espiritong bato, ginamit ko ang mga ito upang pinuhin ito bago ako mag-atubili na gamitin ang mga ito upang bumili ng isang magic tool. Ngunit ang lakas ng labanan ay napakabigat din sa kung paano sukatin ito. Sa huli, ang Green Conch's Skill na ito ay binili para sa 45 5th grade spirit stones. Susunod, ito ang pangalawang item na isusubasta. Ito ay isang 4 na baitang, 9 na Jinn Spirit Talisman. Ang pangalan ay Eastern Talisman. Pagkatapos gawin itong Stone Talisman, maaari itong maging sanhi ng isang malakas na tao sa ika-9 na yugto ng spiritual harmony na masindak. Ang panimulang presyo ay 2 spirit stone sa ika-5 baitang. Sinabi ni Lance, marunong din akong magpino ng mga anteng-anteng, ngunit sa kasamaang palad, mahirap hanapin ang mga materyales, kung hindi, dadalhin ko rin ang mga anteng-anteng dito para ibenta. Si Talia ay abala sa pagsasabing, hindi mo na kailangang pinuhin ang iyong sariling anteng-anteng at dalhin ito upang ibenta. Sa panahon ngayon, may ilang mga alchemist na may kakayahang magtipon ng mga materyales sa kanilang sarili, halos lahat sila ay nagpapadalisay ng mga anteng-anteng para sa ilan. Malalaking pamilya at pagkatapos ay kumita. Nagulat si Lance, mukhang hindi naisip ni Lance ang tungkol dito. Sinabi ni Talia, hindi lahat ng alchemist ng anteng-anteng, tulad mo, ay may napakataas na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Ang iba pang mga alchemist, ang pagpino ng anteng-anteng ang pangunahing bagay, ang kapangyarihan ng labanan ay halos wala. Tama ka, mukhang magte-test din ako bilang anteng-anteng alchemist para pumunta dito. Kung may pagkakataon, makakagawa din ako ng anteng-anteng para sa iba at kumita. Bueno. Ngunit ang pinakamalakas na mayroon tayo sa unang dagat ay isang pang-4 na baitang talisman alchemist. Isa pang 4th grade talisman refiner na rin ako ngayon. Ang mga susunod na auction ay ang lahat ng mga katulad na bagay, mga table tasks, anteng-anteng, mga kasangkapan sa mahika, mga lihim na pamamaraan, mga gamot sa espiritu at iba pa. Ang mga nangangailangan nito ay natural na isusubasta ang mga ito, ang mga hindi nangangailangan nito ay hindi magsusubasta kahit gaano pa kamura. Sila ay, pagkatapos ng lahat, mga espiritong bato ay mahirap kumita. Pagkatapos ng auction, umalis sina Lance at Talia sa lugar ng auction. Gayunpaman, sinabi ni Talia, hindi tayo maaaring bumalik sa Thousand Water Residence. Bakit? Mag-iingat tayo sa lahat, iyong Randy na iyon ay siguradong magagalit siya ngayong gabi, iimbestigahan niya tayo, baka, piliin niya na patayin tayo sa gitna ng gabi, huwag na sana, gaano man kalaki o kaliit ang iyong background. Sobrang palihim. I'm just taking precautions. Kaya huwag na tayong bumalik sa Thousand Waters House ngayon, dadalhin kita sa ibang lugar. Anong lugar? Tulad ng sinabi ko sa iyo noon, sumali ako sa isang 5-star mercenary group, at dito kita dadalhin. Dinala ni Talia si Lance sa ibang lugar, kumatok sa pinto, at pumasok sa isang maliit na mansyon. Sa sandaling ito, 3 Yuanying stage powerhouses ang nasa bulwagan, hindi pa nagpapahinga. Pumasok si Talia sa bulwagan at sumamba, kilalanin ang senior na sina Wang Wei, Beth, at Lata. Sinabi ng lalaking tinatawag na Wang Wei, Miss Talia, nandito ka na, akala ko matatagalan ka pa bago ka dumating, ito pala ang nasa tabi mo.
Ang pangalan niya ay Lance, asawa ko siya. Ah, ikaw, kasal ka na. Nagulat ang tatlong Yuanying stage powerhouses, nagpakasal si Telie sa murang edad, sa immortal na cultivation world, bihira ang magpakasal sa 100 taong gulang, karamihan sa kanila isa sa alang-alang lamang ang mga panghabang buhay na pangyayari noong sila ay 2 o 300 taong gulang, dahil pagkatapos maabot ang edad na ito, ang pag-unlad ng kaharian ay napakaliit, karamihan sa kanila ay mahihirapang umunlad pa, na inilalagay ang kanilang pag-asa sa susunod na henerasyon. At si Talia Chen ay hindi kailanman aabot sa 40 bago ikasal, na nagdulot ng malaking pagkabigla sa tatlong Yuanying powerhouses. Oo. Ayaw ni Talia na magpaliwanag ng ganoon. Sa sandaling iyon, sinabi ng lalaking tinawag na Lata, Miss Talia, sa pagkakaalam ko, mataas ang inaasahan ng iyong amo para sa iyo, inaasahan niyang ikasal ka sa Forces balang araw, at ang batang ito, ano ang kanyang pinagmulan. Hindi man lang tumutol si Master. Nako, sarili kong usapin ito, sarili kong desisyon, at hindi pwedeng makialam ang aking Panginoon. Sa pagkakataong ito, isinama ko ang aking asawa dahil umaasa ako, kung mapapasama ko rin siya sa aming grupo, kami na. Maaaring gawin ang misyon sa dagat ng pagpapanumbalik ng magkasama. Siya. Ang tatlong Yuanying strongmen na iyon ay tumingin kay Lance na may bahagyang hinala. Pinalaki ni Lance ang tatlong malalakas na lalaki at babae, 2 lalaki at 1 babae, ayon sa pagkakabanggit, ang tinatawag na Wang Wei ay nasa ikalawang yugto ng Yuanying stage, at ang dalawa pa, sina Beth at Lata, ay nasa unang yugto ng Yuanying stage. Sa totoo lang, nang makita sila ni Lance, medyo nadismaya siya sa loob. Naisip ni Lance na ang 5-star mercenary group na sinalihan ni Talia ay isang napakalakas na team, ngunit hindi. Sinabi ni Lance, Talia, sa pagkakaalam ko, isang 5-star na mercenaryong grupo ay dapat na pumatay ng hindi bababa sa 40 tao o mga hayop sa ika-5 yugto ng Yuanying bago sila maging karapat-dapat sa titulong ito, tama, sa 3 taong ito, sigurado ka bang 5-star sila? Si Talia ay abala sa pagsenyas kay Lance na huwag maging bastos. Ngumuso ang lalaking tinatawag na Wang Wei, anak, tinatanong mo ba kami? I'm just skeptical. You guys are only at the first and second stage of the infant. Are you sure you're a 5-star mercenary group? Si Talia ay abala sa pagsasabing, Lance, may isa pang pinuno ng misyon, ang aming pinuno ng misyon ay isang malakas na Yuanying na ika-6 na yugto. Oh! Sabi ni Lance sa puso niya, bakit hindi mo sinabi kanina? Nagtanong si Talia, wala ba dito ang punong guro? Ang kapitan ay bumalik sa Triple C. Oh, I see. So my husband's joining our mercenary group. Hindi namin malalaman hanggat hindi bumabalik ang head, mismo, at hindi ka makakapagdala ng tagalabas hanggat hindi pumapayag ang head, kaya hilingin mong umalis ang lalaking ito. Sige. Hindi inaasahan ni Talia na ang tatlong nakatatanda ng Yuanying ay hindi man lang papayag na manatili si Lance dito ng ilang sandali, tila may masamang impresyon sila kay Lance dahil lamang sa tinanong niya sila. Gawin silang hindi komportable. Lance, mauna na tayo. Sabi ni Talia. Sinabi ni Lance, hindi ba't sinabi mo, 1,000 crowns, na dito muna tayo mananatili? Hindi ka maaaring manatili dito bago ka opisyal na sumali sa mercenaryong grupong ito. Medyo malungkot na sabi ni Talia, naramdaman din niya sa loob na medyo hindi makatwiran ang tatlong nakatatanda na ito. 1663. Ngumuso si Lance, mga mercenaryong aso. Shit! Hindi ako payag na imbitahan akong manatili. Pagkasabi niyan, inihagis ni Lance ang kanyang manggas at umalis. Hoy! Ano? Tumayo ang lalaking tinatawag na Wang Wei at nagtanong. Lumingon si Lance at sinabing, sabi ko dog. Shit mercenaries. Anak, sunod-sunod mong sinisiraan ang mercenary group natin, ayaw mo ba talagang tumambay? It's none of your business kung ayaw kong makihalo. Si Talia ay abala sa pagpapayo, Lance, putulin mo ang kalokohan, tatlong nakatatanda, pasensya na, ang aking asawa ay hindi maganda ang ugali, dapat kayong magtiis sa kanya. Dahil hindi pa siya maaaring manatili dito, kami na lang. Umalis ka muna, at sasangguni tayo sa punong guro sa pagbabalik niya.
Sinabi ni Wang Wei, Miss Talia, kung hindi dahil sa mukha mo, nang tanungin niya tayo ngayon, gumawa ako ng hakbang para turuan siya ng leksyon. Si Talia ay nasa isang mahirap na sitwasyon sa sandaling ito, hindi dahil ang kanyang personalidad ay gusto mabaigo, ngunit siya at ang 3 taong ito, ay talagang mga miyembro ng koponan, kung hindi ay tiyak na pabulaanan niya ang mga salita ni Wang Wei kapag nakaharap sa kanila. Lihim na nakalimutan ito ni Talia, lahat sila ay mula sa parehong mercenaryong grupo. Excuse me, aalis muna kami kung ganoon. Pinili ni Talia na magpahinga ng payapa. At that moment, the man called Latte said, Miss Talia, just because we give you face does not mean na hahayaan na lang namin siya. Medyo nagalit si Talia at sinabing, kung gayon, ano ang ibig mong sabihin? Paano ba naman, mukhang galit si Miss Talia, ang asawa mo ang unang nag-question sa qualifications natin, tapos tinawag niya tayong mga aso. Shit mercenary core, tapos ngayon nag-iinarte ka na parang namali ka. Huwag mong kakalimutan na miyembro ka rin ng mercenary group na ito, and by all rights, sabi niya dog. When shit mercenary core, you should immediately slap him and terminate your mateship with him on the spot, otherwise you will not be kayang mabuhay hanggang sa ating ulo. Sabi ng babaeng sanggol na nagngangalang Beth. Hindi rin umatake si Lance, nakatingin sa 3 taong ito na may mapang-asar na ekspresyon. Sinabi ni Talia, ikinalulungkot ko, ang aking asawa ay aking langit at lupa, anuman ang kanyang ginawa, hindi ko siya maaaring iwan, kahit na siya ay talagang may intensyon na insultuhan ang aming mercenaryong grupo, o kahit na insultuhan ang aming ulo. I would still choose to stand with him. Ngayon lang, hindi alam ng asawa ko na may ibang tao ang pinunong grupo, kaya kinwestiyon niya ito, na normal na reaksyon, at hindi ka walang galang sa iyo. Hindi ako pumayag na isama siya sa stay, reasonable naman na medyo sumosobra na, member din ako nitong mercenary group, eto, may kwarto din ako, may karapatan akong dalhin siya para gumastos. Ang gabi dito, anong karapatan mong sabihin sa akin na bawal siyang manatili dito? Tinitiis ko lang ang lahat ng ito, sige, 3 senior, dito na nagtatapos ang usapin, ginagawa ko ito para sa sarili mo. Mabuti, kung hindi, ang ugali ng aking asawa ay talagang hindi maganda, at kung ano man ang mangyari, hindi ko siya mapipigilan. Ang 3 sanggol ay galit na galit, Miss Talia, binigyan ka lang namin ng ilang manipis na mukha dahil miyembro ka ng koponan, ayaw mong hamanin ang aming pasensya. Ngayon, nagbago ang isip ko, ang pang-iinsulto ng iyong asawa sa aming mersenaryo. Group is an unforgivable crime, kung hindi ko siya tuturuan ng leksyon ngayon, magsisisi ako kay Captain. Natigilan si Talia, talaga. Kung ganoon ay harapin mo ito, hindi kita pipigilan. Pagkatapos sabihin iyon, sinabi ni Talia kay Lance, Honey, maging walang awa, bigyan sila ng kaunting kulay. Okay Le, hinihintay mo lang sabihin yan. Pagkatapos sabihin iyon, inilabas ni Lance ang Heavenly Furnace Mirror. Ngunit ang Wang Wei na iyon, ngunit direktang lumilipad na espada ang umatake, naisip niya na si Lance ay isa lamang spiritual healing 5th stage, at sapat na ang isang random na lumilipad na espada. Pero nagkamali siya. Lumiwanag ang Heavenly Furnace Mirror ni Lance. Isang matinding dilaw na ilaw ang bumaril at bumaril sa Wang Wei. May sumigaw, at sa sumunod na sandali, ang katawan ni Wang Wei ay parang pinaso ng kumukulong tubig, at ang kanyang balat ay naglalagnat at umaagos ng nana. Nabitawan ni Wang Wei ang kanyang lumilipad na espada at nahulog sa lupa, sa sakit. Ang Heavenly Furnace Mirror ni Lance, ngunit isang mid-grade sa ibabang dulo ng scale, ay maaaring hindi makayanan ang ika-4 na yugto ng Yuanying, ngunit ito ay higit pa sa sapat upang harapin ang ika-2 yugto ng Yuanying. Ang dalawa pa, sina Beth at Latte ay parehong tanga, si Wang Wei ng ika-2 yugto ng Yuanying stage, sabay-sabay na bumagsak, hindi nila maiwasang tumingin sa magic weapon ni Lance. Anong level ito? Ito ba ay isang mid-grade magic weapon? Paano pa nila maaalis ang ika-2 yugto ng sanggol sa ika-5 yugto ng spiritual harmony? Mid-grade magic weapon? Kahit ang kanilang punong guro, isang malakas na tao sa ika-6 na yugto ng Yuanying stage, Si Lance ay nagliwanag muli ng Heavenly Furnace Mirror kay Beth at Latte.
Ah! Walang duda na silang dalawa ay mas mahirap kaysa kay Wang Wei, dahil nasa unang yugto pa lamang sila ng Yuanying stage. Sa isang iglap, lahat ng tatlong Yuanying powerhouses ay nakahandusay sa lupa na sumisigaw, na may nagpupunas, parang nananapaso sa kanilang mga katawan na nakakadiri tingnan. Hindi nila akalain na ang asawa ni Thalia ay nagtataglay ng middle-grade magic weapon. Muling inilabas ni Lance ang kanyang lumilipad na espada at sinabing, ang tatlong asong ito, hayaan mong kitilin ko ang kanilang buhay. Si Thalia ay abala sa pagpapahinto sa kanila, Lance, itigil mo ito sa katamtaman, para sa kapakanan ng punong guro. Alang-alang sa mukha ng aking asawa, ililibre ko kayong tatlong mabaho, ngayon, maaari ba akong manatili dito? Tinapakan ni Lance ang Wang Wei na iyon at sinabi. Oo. Walang ganang sabi ni Wang Wei. Hahaha, sayang naman at hindi ako tumutuloy ngayong iniimbitahan akong manatili. Ngumiti si Lance at umalis ng mansyon kasama si Thalia. Pagkatapos umalis sa tirahan, nagtanong si Lance, Thousand Jedi, ang ganitong uri ng basurang mercenaryong grupo, mabuti na umalis na. Sinabi ni Thalia, gayunpaman, maganda ang pakikitungo sa akin ng pinuno ng grupo, nang sumali ako sa mercenaryong grupong ito rin ang pinuno ng grupo na nag-imbite sa akin sa sarili niyang pagkukusa, ang 3 taong iyon, ngayon lang, hindi nasisiyahan sa akin. Libo-libong Gia, maaari tayong bumuo ng isang mercenaryong grupo mismo. Yes we can? But we need to have the qualifications we need someone to hire us otherwise saan tayo kukuha ng kita, tsaka hindi naman natin ito magagawa ng matagal. Well, we'll talk about it later. After all, hindi naman kami professional sa ganitong linya ng trabaho, we're just earning some extra money by joining the mercenary corps and practicing by the way. Pagkatapos noon, nanatili sina Lance at Thalia sa isang pribadong bahay. Lance, magpahinga muna tayo ng maaga. Sabi ni Thalia. Hehe, Thalia, matulog ka muna, mukhang maa-promote na ang Heavenly Furnace Mirror ko. Anong ibig mong sabihin? Isang promosyon. Hindi pa ba naihain na ang iyong Heavenly Furnace Mirror sa isang intermediate lower grade magic tool? Isasakripisyo mo ba itong muli sa upper intermediate level? Oo. Tumango si Lance. Heavens, hindi naman? Maging isang middle grade superior artifact, kahit na ikaw ay isang malakas na tao sa yugto ng exaltation, maaaring hindi mo magawang kumuha ng middle grade superior artifact. Si Thalia ay labis na nabigla. Kung ang Heavenly Furnace Mirror ni Lance ay ihahain sa isang intermediate upper grade magic tool, kung gayon ang lakas ni Lance ay direktang tataas. Hindi pa banggitin, ang gayong mataas na grade na magic weapon, Yuanying ika-4 at ika-5 yugto, ay tiyak na pupugutan ng ulo ng sabay-sabay. Hindi rin imposibleng talunin ang ika-6 at ika-7 yugto ng Yuanying. 1664. Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin at sinabing, paano ko hahayaan ang aking sarili na mabuli, kapag isinakripisyo ko ang Heavenly Furnace Mirror sa upper intermediate level, iyon ang araw na mamamatay ang pamilyang Lane. Gaano katagal iyon? Tanong ni Thalia. Hindi ko na maintindihan ito, dapat tumagal ng 10 araw at kalahating buwan. Then for this 10 days and half months, we'll stay here. Whatever, anyway, ang Heavenly Furnace Mirror ko ay hindi pa naihain sa upper intermediate grade, at wala ako sa mood na lumabas. Dahil doon, nagsimulang isakripisyo ni Lance ang kanyang Heavenly Furnace Mirror. Mapalad na si Lance ay may immortal chi, kung hindi ay hindi magiging posible para sa isang magic tool na tumaas ng ganoon kadali. Gabi na, at hindi nakatulog si Thalia, nakaupo sa kanyang kama upang magtanim. Sa sandaling ito, sa Thousand Water Residence, nakatayo sa kalangitan ang isang matandang lalaki sa ika-4 na yugto ng Yuanying stage. Sa loob-loob na sinabi ng matandang iyon sa ika-4 na yugto ng Yuanying, wala pa ang brat na iyon, malaking gabi, hindi naman sila makakalabas ng lungsod para pumunta, kaya isa lang ang posibilidad, hindi na sila bumalik. Dito magstay, halatang may tinatago sila. Malamig ang titig ng matandang iyon sa ika-4 na yugto ng Yuanying, sinusubukang itago ni Lance sa kanya, ano ang ibig sabihin nito.
Ibig sabihin ay maaaring walang background si Lance gaya ng sinasabi niya, kung hindi, kung ganoon talaga siya kabaliw, bakit hindi siya maglakas loob na bumalik sa gabi? Mabait na bata, masyado kang mayabang at mapagpakumbaba sa bahay ng insenso, kaya sinusubukan mo akong takutin. Ako, si Lantin, ay talagang natatakot na gumawa ng padalos-dalos laban sa iyo, mabuti, mabuti. Sa susunod na mga araw, ako patuloy kang hahanapin, at kung mawawala ka talaga, magiging problema ang lahat. Pagkasabi niyan, lumipad ang matandang iyon sa ikaapat na yugto ng Yuanying. Kinabukasan, ang matandang iyon sa ikaapat na yugto ng Yuanying ay nagtanong sa mga tao na magtanong muli tungkol kina Lance at Talia, ngunit bilang resulta, walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Sa ikatlong araw, sa ikaapat na araw, sa ikalimang araw, walang nakakaalam kung saan nagpunta si Lance. Kaya, sa wakas ay nakatitiyak si Landen na sina Lance at Talia ay tiyak na tumakas sa Pearl City noong gabing iyon. Bang! Sa pamilyang Lan, hinampos ni Randing ang mesa sa galit, iniisip ang araw na siya ay itinapon ni Lance, siya ay nasa sobrang inis na mood, talagang pinagsisihan niya sa sandaling ito na hindi niya ito sinampal. Kamatayan sa araw na iyon. Bilang karagdagan, si Roland Lane ay ganap na naging biro sa Pearl City, ang buong Pearl City ay lihim na tinatawanan si Roland Lane, syempre, mayroon ding mga tao na palihim na pinagalitan si Talia sa pagiging mura at buntis sa gayong kabataan. Edad. Sa isang kisap mata, kalahating buwan na ang lumipas. Ngayong kalahating buwan, hindi umalis si Lance o Talia sa pribadong bahay na iyon, si Lance ay nililinang ang Heavenly Furnace Mirror. Si Talia ay naglilinang din ng husto. Sa wakas, pagkatapos ng kalahating buwan ng pagsusumikap, ang Heavenly Furnace Mirror ni Lance ay ganap na na-promote sa isang Intermediate Grade Superior Artifact. Hahaha, Intermediate Superior Grade Artifact, tapos na. Tumawa ng malakas si Lance. Si Talia ay abalang nagmulat ng kanyang mga mata at gulat na sinabi, nagawa na. Ito ay talagang naging isang middle grade upper grade magic weapon. Oo. Wow! Napaka-advance. Si Talia ay puno ng paghanga, sa kalagayan ng ibang tao, aabutin ng hindi mabilang na taon at maraming pagkakataon upang may sakripisyo ang kanilang mga kayamanan sa mas mataas na antas . Gayunpaman, ang Immortal Chi ni Lance ay isa ng pinakamataas na pagkataon, at tila hindi mahirap na gawain ang magsakripisyo ng ilang mahiwagang armas, kaya hindi nakakagulat kapag naisip mo ito. Pagkatapos ay sinabi ni Talia na medyo nag-aalala, Lance, hindi isang krimen para sa isang tao na itago ang kanyang kasalanan, ngunit sa pagkakaalam ko, kahit na ang isang malakas na tao sa yugto ng exaltation ay maaaring hindi makalabas ng isang middle grade superior magic. Armas, kaya kung ito ay kilala na. Daw mayroon kang napakahusay na magic weapon, may babangon ba na may mali siya? Sinabi ni Lance, talagang magkakaroon, ngunit hindi mo basta-basta gusto ang magic weapon na ito dahil natatakot kang madamay ang mga tao sa kalokohan. Naglakas loob na bigyang pansin ang aking mahiwagang sandata. Iyon lang ang magagawa natin ngayon. Sige, oras na para lumabas tayo. Humanap muna tayo ng makakainan, pagkatapos, tingnan natin kung kailan natin pupugutan ang matandang multo na iyon mula sa pamilyang Lane, at si Roland Lane. Sabi ni Lance. Noong una ay gustong sabihin ni Talia na kung pupunta tayo upang patayin si Randing, ang balita tungkol kay Lance na nagtataglay ng middle grade magic weapon ay mas mabilis na kakalat, ngunit inisip ito ni Talia o hindi ito pinayuhan, pagkatapos ng lahat, bilang isang immortal. Hindi maaaring mag-iwan ng buhol sa loob, o kung hindi, delikado na maging demonyo sa hinaharap at dumaan sa isang pagnanakaw. Kaya, pugutan mo ito ng ulo, at gawin mo ang anumang sakit sa iyong puso. Kung gusto niya talagang mamatay. Sinasamahan niya. Dumating silang dalawa sa isang bahay tuluyan, umorder ng isang malaking mesa ng pagkain, at pagkatapos ay nagsimulang kumain. Habang kumakain, narinig ni Lance ang pag-uusap ng mga bisita sa kanilang paligid. Wala pa bang balita tungkol sa lalaking iyon na si Talia? Hindi, akala ko may makikita akong showdown sa pagitan ng mga lalaki, pero hindi ko inaasahan na tatakas ang apo na iyon ng walang bakas. Oo,
Naghintay si Roland Lane ng 2 taon para kay Thalia sa Sunken Fragrance House, kitang-kita ng lahat ang tunay na pag-ibig na ito, at bilang pangalawang henyo ng One Heavy C, talagang nagbayad siya ng kaunti. Ngunit hindi ko ginawa asahan mo na ang taong hinintay ni Roland Lane ay isa pang tao para makakuha ng buhay ng tao, hehe, kung ako yun, nasira na ako at nag-issue ng life and death duel sa kanya. Ngunit, kung maglalabas ng life and death duel si Roland Lane, bakit hindi sa gabi ng insidente, ngunit makalipas ang 5 araw, matapos tumakas si Thalia at ang kanyang lalaki? Lahat ng tao ay tumakas bago maglabas ng tunggalian, hindi ba ito ay medyo nakakatipid sa mukha pagkatapos? Hindi ko alam ang tungkol doon, sa madaling salita, naglabas na ng tunggalian sa kamatayan si Roland Lane, 10 araw na ang lumipas at ang lalaking iyon, si Thalia, ay hindi pa nagpapakita sa yugto ng buhay at kamatayan. Si Roland Lane ay naging naghihintay sa yugto ng buhay at kamatayan mula noong araw na naglabas siya ng tunggalian, at naghihintay siya sa ika-10 araw. Nagulat sina Lance at Thalia nang marinig nilang pinag-uusapan ng iba pang mga bisita ang bagay na iyon, hindi inaasahan na napakaraming nangyari sa nakalipas na kalahating buwan. Lumingon si Lance at tinanong ang mga taong iyon, "Hoy, ano ang pinag-uusapan ninyo?" Naglabas si Roland Lane ng life and death duel. Oo, Senyor. Naglabas si Roland Lane ng life and death duel laban sa isang tao 10 araw na ang nakararaan, at kumalat ang bagay sa buong lungsod, ngunit ang taong iyon ay hindi na nagpakita, kaya si Roland Lane ay makapaghintay lamang sa platform ng buhay at kamatayan. Ano ang plataporma ng buhay at kamatayan? Ang plataporma ng buhay at kamatayan ay isang lugar ng tunggalian sa Pearl City, at kadalasang duel ang mga tao doon mismo. Sa ngayon, hinihintay ni Roland Lane ang taong iyon sa platform ng buhay at kamatayan, at 10 araw na siyang naghihintay. Marami ring tao ang nanunood sa platform ng buhay at kamatayan ngayon, at gusto rin naming pumunta sa platform ng buhay at kamatayan pagkatapos naming kumain. Oh, ang bobo. Ngumisi si Lance. Senyor, sino ka? Sinabi ni Lance, nakita mo na ba itong magandang babae sa tabi ko? Siya ang Thalia. Ah, siya ang sikat na Thalia. Nagulat ang taong iyon, bagamat sikat si Thalia, hindi pa masyadong maraming tao ang nakakita sa kanya. Tama, kaya, ako ang tao ni Thalia, si Lance. Ah, ikaw ang lalaki niya, kung gayon, hindi ba't ang taong nagbigay ng life and death duel ni Roland Lane, ay ikaw? Tama, pagkatapos kumain mamaya, huwag mong kalimutang pumunta sa Life and Death Terrace at panoorin akong pinugutan ng ulo si Roland Lane o. Nakangiting sabi ni Lance, at pagkatapos ipihit ang ulo, nagpatuloy siya sa pagkain, habang ang mga taong iyon, na nakatingin sa likod ni Lance na nakatulala, ay tila hindi makapaniwala. 1665. Pagkatapos kumain ni Lance, sila ni Thalia ay dumiretso sa plataporma ng buhay at kamatayan. Ngayong mayroon ng mid-grade superior magic weapon si Lance, ang unang dagat na ito ay hindi na nakakatakot, kahit papaano ang 3 pinakamalakas na pamilya ng unang dagat ay madaling durugan ni Lance. Dumating si Lance sa entablado ng buhay at kamatayan, at nalaman na mayroon talagang isang tao na nakaupo sa entablado ng buhay at kamatayan na nakapikit, na parang may hinihintay. Ang taong ito ay si Roland Lane. Noong una ay ayaw ni Roland Lane na labanan si Lance sa isang life and death duel dahil nakita niya mas bata sa kanya si Lance, ngunit sa parehong kaharian niya, kaya natakot siya na hindi siya mananalo at iyon si Lance ay talagang mula sa isang malaking pamilya. Ngunit nang maglaon, siya ay naging biro ng Pearl City, at si Lance ay nakatakas, kaya siya ay nag-anunsyo ng isang duel hanggang kamatayan laban kay Lance upang iligtas ang ilang mga mukha. Inaasahan niya na si Lance ay hindi maglakas loob na lumapit, kaya ito ay para lamang iligtas ang ilang mukha. Sinabi lamang ng mga tagalabas na si Lance ay hindi nang ahas na lumapit. Gayunpaman, hindi kailanman naisip ni Roland Lane na si Lance ay darating. Sa sandaling ito, mayroong isang malaking bilog ng mga tao sa paligid ng yugto ng buhay at kamatayan, lahat sila ay nanunood ng saya. Sa sandaling ito, sumigaw si Lance, Roland Lane. Ah!
Nang marinig ang sigaw, agad na nilinga ni Roland Lane ang kanyang ulo at tumingin sa lugar kung saan nanggaling ang tunog, tanging sina Lance at Talia ay nakatayo sa gilid ng platform ng buhay at kamatayan na magkahawak kamay. Ito. Nagulat si Roland Lane, na parang wala sa inaasahan niya. At ang isang grupo ng mga nanunood, nang makitang lumitaw si Lance, ay sumigaw sa pananibik, naghihintay ng 10 araw, sa wakas ay naghihintay na makakita ng magandang palabas. Oh! Duel! 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 Naghiyawan ang mga manunood sa paghihintay, at nagulo ang eksena. Sa sandaling ito, hindi masyadong maganda ang hitsura ni Roland Lane, hindi niya talaga gusto ang life and death duel. Tumalon si Lance sa yugto ng buhay at kamatayan. Si Roland Lane ay abala rin sa pagtayo. Lance? Roland Lane? Nabalitaan ko na naglabas ka ng life and death duel laban sa akin, 10 araw mo na akong hinihintay, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ako sumipot hanggang ngayon, nabigo ka ba? Ngumuso si Roland Lane. Lance, hindi ka ba tumakas? Tumakas. Bakit ako tatakas, at bakit mo iniisip na ginawa ko, maaaring ang matandang multo ng iyong pamilya sa ika-4 na yugto ng Yuanying ay talagang pinatay ako sa kalagitnaan ng gabi. Tang nagsalubong ang mga kilay ni Lance, mula sa mga sinabi ni Roland Lane, narinig niya na malamang na hinanap siya ng pinakamalakas na lalaki ng kanilang pamilyang Lan. Lance, kalahating buwan kang nawala at hindi ka nang ahas na bumalik sa Thousand Waters residence noong gabi ng insidente, tumakas ka o kung saan ka nagpunta. Mukhang hinanap talaga ako ng matandang multo ng pamilya mo. Cut the crap? Come on? Lance, awayin mo ako. Sabi ni Roland Lane gamit ang kanyang lumilipad na espada. Ngumuso si Lance, magiging tunggalian ba ito sa kamatayan o isang tunggalian sa kamatayan? Malinaw kung naaalala na nag-utos ka ng isang tunggalian sa kamatayan laban sa akin, bakit ito ngayon ay isang tunggalian sa kamatayan? Nanlumo si Roland Lane, walang tiwala si Roland Lane sa kanyang sarili, at ang pinakamalakas na tao sa kanyang pamilya ay wala dito sa sandaling ito, paano kung hindi siya makalaban, kaya sinabi niyang duel to the death, ngunit ginawa niya, hindi inaasahan na sinadya ni Lance na inisin siya. Lance, kung gusto mong lumaban ka, baka hindi ka maglakas loob na labanan ako. Hindi ako interesadong makipagduel sa iyo, gusto lang kitang ipaglaban hanggang kamatayan. Sabi ni Lance. Ikaw, hindi mo iniisip na natatakot ako sa iyo, halika, duel to the death, papatayin kita. Galit na galit si Roland Lane. Iyon ay higit pa tulad nito, gawin ito. Pinalipad ni Roland Lane ang kanyang espada para pumatay, hindi lang marunong martial skill si Roland Lane, mayroon din siyang sariling batas. Kayamanan, sa ngayon, ang ginagawa ni Roland Lane ay iyon ang kanyang martial skill, Blazing Sun Avalanche, at ito ang pinakamalakas na galaw sabi ng Blazing Sun Avalanche. Nang pumatay si Roland Lane gamit ang kanyang espada, ang kanyang lumilipad na espada ay nagbuga ng liwanag tulad ng nagliliyab na araw, napakasilaw, at sa nagliliyab na liwanag ng araw, mayroon ding kung may anino, ang anino na ito ay pinilit ang iba na tumingin, hindi lamang nakakaapekto sa isip ng kalaban, ngunit napakalakas din. Nakasilaw ang mga manunood na nakapalibot sa yugto ng buhay at kamatayan. Sa kasamaang palad, ang kanyang martial skill ay napakababang grado sa mga mata ni Lance. Sheriff Fifth Sword. Hinugot ni Lance ang kanyang espada ng may hagong, kasing bilis ng kidlat. Wow! Ang lumilipad na espada ni Roland Lane ay biglang naputol ng espada ni Lance, habang ang lahat ng pag-atake ni Roland Lane ay naglaho sa usok. Nagulat ang buong arena. Pinutol ni Lance ang lumilipad na espada ng kanyang kalaban sa isang galaw, ito ay isang lumilipad na espada, ang pagkakaibang ito sa lakas ay hindi na isa't kalahating bituin. Hawak-hawak pa rin ni Roland Lane ang kalahating hiwa ng espada sa kanyang kamay. Tiningnan ni Roland Lane ang kalahating hilt ng espada sa kanyang kamay, ganap na hanggal. Ang lakas ni Lance, ilang segundong hindi niya alam kung ilang kalye na ang napunta. Lahat ng mga nanunood ay nakatingin kay Lance na hindi makagawa ng ingay, hindi nakakagulat na nagustuhan siya ni Talia. Si Roland Lane ay nasa 2nd araw na ng unang dagat, kaya anong antas ang Lance?
Ngumuso si Lance, Roland Lane, ano pang magic treasures ang mayroon ka, ilabas mo sila. Napakapangit ng itsura ni Roland Lane, dahil pakiramdam ng boses ni Lance ay hindi siya nito tinuring na level, na para bang si Lance ay isang Yuan Ying. Hindi na muling ginamit ni Roland Lane ang kanyang magic treasure, dahil ang epekto ng kanyang magic attack ay hindi kasing ganda ng Blazing Sun Avalanche kanina. Kung hindi, kailangan kong gawin ito, pagkatapos ng lahat, nakikipaglaban tayo hanggang sa kamatayan. Nanginig ang katawan ni Roland Lane, at ang salitang kamatayan na narinig niya ay tila natatakot. Lance, papatayin mo ba ako? Walang kamalay-malay si Roland Lane na tumingin sa paligid, hindi napansin ang pagdating ng pinakamalakas na lalaki ng kanyang pamilya. May kaba sa kanyang puso. Ano sa tingin mo, nasa life and death duel tayo? Pero ikaw ang nagpilit sa akin na mag-duel to the death, lalabanan lang kita hanggang kamatayan, lahat ng tao sa eksena ay makapagpapatoto. Si Roland Lane ay abala sa pagtatanggol sa sarili, parang isang sakam na tao na ay takot sa kamatayan. Hinamak mo talaga ako, 10 araw na ang nakalipas, na naglabas ng life and death duel laban sa akin, ngayon, may lakas ka ng loob na makipagtalo. Okay. You can go on your way. Itinaas ni Lance ang kanyang lumilipad na espada. Lance, teka. Sigaw ni Roland Lane na pawisan ang noo. May mga huling salita na dapat tapusin. Anong kailangan mo para bitawan mo ako? Gusto mo ba talagang mabuhay ng masama? Pakiusap, iligtas mo ako, isa akong pangalawang henyo ng One Heavy Sea, hindi ako masaya. Pakiusap ni Roland Lane, sa sandaling ito ay wala siyang pakialam sa kanyang mukha. Tama, sinasabi ng lahat na malaki ang tsansa mong makalusot sa exalt stage sa hinaharap, sayang talaga ang mamatay ng ganito. Gayunpaman, maraming tao sa mundong ito na mas henyo kaysa sa iyo. Pounds. Agad na lumuhad si Roland Lane. Anong ginagawa mo? Lance, please let me go. I was wrong. Hindi dapat ako nagnakaw ng babae sa'yo. Nag-alinlangan si Lance, ang tinatawag na langit ay may magagandang birtod, ang mga tao ay tahasang lumuhod, bukod pa, sina Lance at Roland Lane, walang malaking sama ng loob, gusto lang niyang habulin si Talia noon. 1666. Kalimutan mo na, Roland Lane, ililibre kita sa pagkakataong ito, sa susunod na maglakas loob kang gumawa ng krimen sa aking mga kamay, pagkatapos ay babaguhin ko ang aking kabastusan. Oo, salamat dahil hindi mo ako pinatay. Abalang tumanggo si Roland Lane. Lumipad si Lance sa yugto ng buhay at kamatayan. Ang karamihan ng mga manunood ay nakakita kay Lance na talagang pinabayaan si Roland Lane, akala nilang lahat ay si Lance ay lubos na mapagbigay, pagkatapos ng lahat, ito ay isang buhay at kamatayan na tunggalian, kahit na hindi niya ito pinakawalan, walang pinsala. Matapos tumalon si Lance sa platform ng buhay at kamatayan, aalis na siya. Sa malayong kalangitan, isang figure ang lumipad ng napakabilis. May nakakilala dito at sumigaw, narito si Senior Lantin. Ang lahat ay abala sa paghahanap, at sigurado, si Lantin ay tumapak sa isang lumilipad na espada at napunta sa platforma ng buhay at kamatayan sa isang kisap mata. Nakuha lang ni Randing ang balita at agad na dumating. Nakita ni Roland Lane ang nauna sa kanyang pamilya dumarating at natuwa siya sa loob. Lolo Ding, andito ka na pala. Si Roland Lane ay abala, medyo nagrereklamo sa loob, bakit hindi siya dumating ng mas maaga, kung mayroon siya, hindi niya kailangang lumuhad at humingi ng tawad kay Lance, ngayon. Lahat ng kanyang mukha ay nadisgrasya. Naalala ni Roland Lane na lumuhad lang kay Lance, labis na hindi nasisiyahan sa loob, ang bagay na ito ay maaaring maging kanyang demonyo sa hinaharap. Ngayong narito na ang nakatatanda ng kanyang pamilya, si Lance ang dapat na humihingi ng awa, kaya't iba na naman ang puso ni Roland Lane kumpara noong siya ay humingi ng awa. Si Roland Lane ay abala sa pagsasabing, Lolo Ding, sa wakas ay nagpakita na si Lance, patayin siya ng mabilis. Tumingin si Lance kay Roland Lane, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ngayon lang siya humingi ng tawad sa isang subo, ngayon ay dumating si Randing, ito ay isa pang subo. Nagalit si Talia, Roland Lane,
hindi ka pa rin ba tao? Ngayon ka lang lumuhad at humingi ng tawad bago ka patawarin ng asawa ko, hindi ko inaasahan na tatalikod ka at sa totoo lang, what a white-eyed wolf. Ngumuso si Roland Lane, asawa, kalokohan mo Hugh, kanina lang, ngayon, pinilit akong lumuhad, gusto mo bang magpasalamat ako kay Lance? Sino ang nagpilit sa iyong lumuhad? Ikaw ang naghihingalo para humingi ng awa at lumuhad, hindi ko inaasahan na magiging ganito ka pala. Sesubog na ang baga ni Talia. Naramdaman din ng karamihan ng mga nanunood na walang kahihiyan si Roland Lane, ngunit hindi sila nang ahas na magsabi ng kahit ano. Si Roland Lane ay abala sa pagsasabi kay Randing, Lolo Ding, patayin mo si Lance, pagkatapos, ipalaglag mo ang tiyan ng asong babae, kahit na hindi nadalisay ang asong babae, medyo interesado pa rin ako, hahaha. Tiningnan ni Lance si Roland Lane na may malamig na mga mata, sa pagkakataong ito, hindi kailanman magiging malambot si Lance. Tumingin si Lantin kay Lance, Lance, nagpakita ka na sa wakas. Akala mo ba lumipas na ang limelight, kaya naglakas loob kang lumabas at gumalaw? So what if I am? Malamig na sabi ni Lance. Lance, sa pagkakataong ito, may balak ka pa bang takutin ako gamit ang iyong pagkakakilanlan? Sabihin mo sa akin, ano ang iyong pinagmulan, sabihin mo sa akin, tingnan natin kung natatakot pa rin ako sa iyo. Sinabi ni Lance, wala akong pinanggalingan, noong nakaraang beses sa Sunken House, tinatakot kita, nasisiyahan ka ba? Ha! Pinaglalaroan na naman ako. I don't want to play any tricks today, anong gusto mo? Hahaha, narinig mo ngayon ang hiling ni Roland Lane, gusto kanyang patayin ko at pagkatapos ay patumbahin ang binhi sa tiyan ng asong babae, pagkatapos ay ibalik ang asong babae para itapon ni Roland Lane. Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin at sinabing, maglakas loob ka. Sa kasamaang palad, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong makita kung maglakas loob ako, dahil, noong ginawa ko ito, nasa ilalim ka na ng siyam na bukal nang makipaglaro si Roland Lane kay Talia. Randin, don't you dare force me. Pilitin mo, hindi ka pa karapat-dapat para dito, at bigyan kita ngayon ng isa pang pagkakataon para patunayan na ikaw ay talagang lubos. Noble, kung hindi, kailangan kong gawin ito. Sabi ni Lance nang may pang-aalipusta, hindi ka pa kwalipikado para patunayan ko ito sa iyo. Sa tingin mo, kung sasabihin mo ang mga ganyang salita ngayon, guguluhin pa rin kita. Ang puso ni Lance ay napuno ng panunuya, napakalaking hatol ng kamatayan. Nang akmang hampasin ni Lance, may tumawa mula sa hindi kalayuan, hahaha, hahaha. Agad na napatingin ang lahat sa lugar kung saan nanggaling ang tunog. Ganoon din sina Randing at Roland Lane. Nang makita ni Randing at Roland Lane ang tao, nagbago ang kanilang mga mukha. Sa loob-loob na sinabi ni Roland Lane, hindi ba ito si Moulton mula sa auction house? Nagulat din si Randing, anong ginagawa dito ni Senior Moulton? Kung si Randing o si Roland Lane, parehong kilala kung sino si Moulton ay ipinadala ng isang pamilya sa Four Seas para pamahalaan ang auction site sa First Sea, at kadalasan ay hindi nakikialam si Moulton sa anumang mahalaga ang unang dagat. Si Randing ay abala sa pagbibigay galang, Junior Randing, kilalanin si Senior Moulton. Tumingin si Moulton kay Randing at sinabing, ikaw ang pangalawang pinakamalakas na tao sa One Heavy Sea Lane family, Randing, tama. Eksakto. Tinanong mo lang si Lance kung may anumang patunay ng kanyang pagkakakilanlan. Let me prove it for him. Lance, he really don't care to prove it to you because his identity is mysterious and you really are not qualified to know his identity yet. Paano kaya yon? Maniwala ka man o hindi, nasa iyo. Tumingin si Moulton kay Lance at sinabing, Lance, kahit alam ko na maaari galing ka sa isang malaking lugar, ngunit sa labas ka para magsanay, at kung ikaw ay huwag mong pigilan ang sarili mo, madali kang mapasok sa gulo. Naisip ni Moulton na si Lance ay papatayin na ni Landing, kaya siya ay nagpakita sa oras upang pigilan siya, na itinuturing na tumutulong kay Lance. Sa kasamaang palad, paano niya malalaman na ang kanyang pag-aalala ay hindi kailangan? Sinabi ni Lance, anyways, salamat sa senior sa pag-aksyon, gayunpaman, hindi ko isinaalang-alang si Landing.
Sa katunayan, kung hindi ka biglang sumulpat at inistorbo ako, naka-move on na ako sa Lanteng ngayon, at ang iyong kaguluhan ay nagbigay daan kay Lanteng at Roland Lane na mabuhay ng ilang 10 segundo pa. Ikaw. Medyo nanlumo si Molten sa pagmamataas ni Lance. Molten snorted, "Lance, ikaw ay isang spiritual harmony 5th stage at ang kabilang party ay isang Yuan Ying 4th stage. Natakot ako na mapatay ka bago ako lumabas para pigilan ka, ngunit hindi ko inaasahan na maging walang utang na loob." Ang saving grace ni Senior, nagpapasalamat si Senior, pero napagkamalan talaga ako ng Senior, totoo ang sinabi ko, hindi ko sinasadyang maging ingrate. Ang Lantin District ay pang-apat na yugto ng Yuanying, at hindi kailanman inilagay ng Senior sa kanyang mga mata. "Lance, don't you dare speak out of your mouth. Last time at the incense house, he threatened you and you still looked uncomfortable. Why are you so unconcerned with him now?" Ngumiti si Lance, "Ang Diyos ay may magandang buhay, noong nakaraan ay gusto ko lang siyang iligtas muna, tutal, bago ako lumabas, ang aking pamilya ay nagbilin sa akin na huwag pumatay ng mga tao nang walang ingat. At kaya, hindi ko na ito matitiis. Dahil ang ilang tao ay talagang masyadong nakamamatay. Hindi ko nais na hampasin ang isang mahinang lamok hanggang mamatay, ngunit sa kasamaang palad ay patuloy akong kinakagat ng lamok na iyon. Pamilya mo. Nako, ang aking pamilya, iyon na kahit si Delphine ay lumuhad at tatawagin akong utusan." Nagbago ang mukha ni Molten, ang pamilya ni Lance, anong antas siya? Napakalakas, kung kahit na si Delphine ay kailangang lumuhad at angkinan ang kanyang utusan, hindi ba niya kailangang lumuhad pa para maangkin ang kanyang alipin? Ano nga ba sitang ang pinanggalingan ni Lance? Hindi sinasadya ni Lance na nagkukumpere sa sandaling ito, ngunit dahil, kailangan niyang bigyan si Molten ng hitsura ng isang mahusay na pinanggalingan, upang kapag ipinakita niya ang kanyang intermediate at superior magic weapon sa bandang huli, doon lang magiging mas marami ang iba. Maingat, pagkatapos ay mas matatakot silang tamaan ang mahiwagang sandata ni Lance. 1667. Tumingin si Molten kay Lance nang hindi nagsasalita. Muling tumingin si Lance kay Randing at sinabing, "Randing, pinakawalan kita noong nakaraang beses sa incense house, sa pagkakataong ito, hindi nakita papakawalan muli." Labis na nanlumo si Randing, hindi niya inaasahan na si Lance ay talagang may maya-alok, maging si Molten ay lumabas para tumstigo, ano pa ang hindi niya pinaniniwalaan. Si Lantin ay abala sa pagsasabing, "Lance, mas lalo kitang nasaktan, pakiusap." "Ay po? Shut up. There's a way to heaven. You don't take it. There's no door to hell. You fucking think I'm so easy to bully. Well, it's fine if I apologize after bullying." Nakita ni Lantin ang pagiging agresibo ni Lance at napabuntong hininga din, "Nakagawa na ako ng mababang paghingi ng tawad sa iyo sa pagiging isang Yuanying na ika-4 na yugto, ngunit ano ang gusto mo mula sa ika-5 yugto lamang ng spiritual harmony?" Sinabi ni Lance, "Patayin. Ikaw, Lance, huwag mo akong pilitin. Mapapatay kita, o pasabugin mo ang sarili mong sanggol." Sabi ni Lance. Kung hinay pa ni Lantin ang kanyang sariling sanggol, inaasahan na ang eksena ay kalat sa mga bangkay. Nagalit si Lantin, "Lance, sa tingin mo ba narito si Senior Molten para tulungan kang patayin ako?" Malamig na ngumuso si Lance, "Para patayin ka, hindi ko pa kailangan ng tulong ni Senior Molten." Pagkasabi noon, binawi ni Lance ang kanyang kamay at lumitaw ang isang parang salamin na magic treasure, na magic weapon ni Lance, ang Heavenly Furnace. Salamin. "A mere broken mirror? You think you can kill me?" Lantin gritted his teeth. Sinabi ni Lance, "Oo, isa nga itong sirang salamin, kung hindi dahil sa hindi pagsang-ayon ng aking pamilya, paano ako nagdala lamang ng isang middle grade superior magic weapon sa akin, sana ay nagdala ako ng superior magic weapon sa akin." Gayunpaman, bagamat itong middle grade superior mirror ko ay medyo masira, ngunit sapat na ito para harapin ka. Ikaw, anong sabi mo? Nagulat si Randin. Hindi lang si Randing, maging si Molten ay nagulat. Kung tungkol sa Roland Lane na iyon, higit pa, halos hindi siya mahulog kahit isang hakbang, isang middle grade superior magic weapon.
Masyadong sira pa rin, alam ba ni Lance na kahit sa yugto ng Exalt, maaaring hindi niya magawang kumuha ng middle grade superior magic weapon. Muling sinabi ni Lance, itong middle grade superior na sirang salamin ko ay sapat na para harapin ka. Ito, paano ito posible? Hindi makapaniwalang tumingin si Lantin sa salamin sa kamay ni Lance. Si Molten ay abala sa pagsasabing, Lance, ikaw, ang salamin sa iyong kamay, ay talagang isang middle grade superior magic tool. Oo, orihinal na gusto kong magdala ng ilang high-grade magic weapons, o kahit na top-grade magic weapons para sa pagsasanay, ngunit sinabi ng pamilya ko na ito ay masyadong high-profile at kailangan kong maging low-profile, kaya iyon ang dahilan kung bakit ako inilabas itong intermediate-grade upper-grade magic weapon. Kung hindi, saan pa ako mapupunta sa ganoong gulo, maaari ko siyang pasabugan kahit nasa labas ng box stage. Marahas na ng inig ang katawan ni Molten, out of the trick stage pwede din siyang pasabugan hanggang mamatay. Oh God, alam ba niya kung gaano nakakatakot ang sentence na iyon, out of the trick stage Lalong natakot at nanginginig si Landen, na para bang si Lance ay isang buhay na hindi niya kayang sambahin. Ngumiti si Lance, hindi naniniwala si Elder Molten. Kung dadalhin ko ang top-grade magic weapon ng aking pamilya, sa tingin mo ba ay magiging simple para sa akin na pasabugan isang exaltation Jane? Ito. Bagamat hindi alam ni Molten, naisip din niya na ito ay sapat na simple. Nang makita ni Thalia ang takot na mukha ni Molten, tumawa siya sa loob-loob, si Lance ay talagang magaling magpanggap at magsalita na parang totoo, tinatakot ang isang Yuanying ikawalong yugto. Tungkol naman sa landing, lahat sila ay bumagsak sa lupa sa takot. Sige, titigil na ako sa pagsasalita ng walang kaparerekon, Lantin, magdusa ka ng kamatayan. Pagkatapos sabihin iyon, ang salamin sa kamay ni Lance ay nagliwanag at nagbuga ng berdeng ilaw, bago ito naging dilaw na ilaw, at sigurado, ngayong na-upgrade na ito. Sa isang intermediate superior magic weapon, ang kapangyarihan nito ay tumaas ng husto na ang mga kulay ay nagbago. Naramdaman lamang ni Lantin ang isang hindi maiiwasan. Nakalokang hininga sa kanya. Sa sumunod na sandali, sumigaw si Landen, wala pang kalahating segundo, nang mawala ang berdeng ilaw, nagbago na ang hitsura ni Landen, naging isang sunog na lalaki, nawala ang kanyang buhok at kilay, at ang kanyang nasunog na itim ang epidermis ng katawan. Nagbago ang mukha ni Molten, gaya ng inaasahan, ang magic weapon sa kamay ni Lance ay isang mid-grade superior magic weapon. Hindi makapaniwala si Molten na ang isang taong mukhang walang halaga ay may napakalalim na pinanggalingan, ang isang middle grade na magic weapon ay sadyang malabo sa kanyang paningin. Ang Heavenly Furnace Mirror ni Lance, bagamat nasugatan nito si Randing, hindi siya nito kayang patayin, na naging dahilan din ng panlulumaw ni Lance. Natarante si Randing at yumuko, Senyor, patawarin mo ako, Hikbi. Ikinalulungkot ni Lantin ang kanyang bituka, kung alam niya ng mas maaga, hindi siya maglalakas loob na saktan si Lance kahit napayagan siyang kumain ng isang balde ng tae. Si Molten ay abala sa pagsasabing, Lance, ang isang Yuanying level powerhouse ay hindi madaling pumatay, kung pipiliin niyang sirain ang sarili, libu-libong tao sa paligid ang maaapektuhan, bakit hindi natin, parusahan siya at iligtas ang kanyang buhay? Ngumuso si Lance, I hate threats. Nagkamali si Lesser Chen, hindi kita tinatakot, pinapaalalahanan lang kita. Sige, kung ipipilit ni Tang Zichen na pumatay, itataas ko ang aking mga kamay para suportahan ka. Si Molten ay abala sa pagbabago ng kanyang mga salita, bago pa niya tinatawag si Lance sa pangalan, ngayon ay mas mababa na ang isang subo ng ministro. Si Lantin ay abala sa pagkautaw, nakikiusap ako kay Ministro Xiao na iligtas ang aking buhay, hanggat maaari akong maligtas, handa akong gawin ang anumang sinabi sa akin. Patawad, nasaktan mo ako ng husto, paano kita mapapatawad? Ako ay pinilit ni Roland Lane na gawin ang lahat, Ministro Lance. Tinuro ni Randing si Roland Lane at sinabing, Hahaha. Tawa ng tawa si Lance, maraming tao sa eksena ang tumawa din, sobrang nakakatawa.
Si Roland Lane ay isa lamang spiritual healing 5th stage reptilian, at ikaw ang pangalawang pinakamalakas na miyembro ng pamilya sa ika-4 na yugto ng Yuan Ying, siya ang nagpagawa sa iyo. Magsabi ka ng isa pang salita at ipinapangako kung hindi kita tatamaan. Young Minister, malinaw sa akin, si Roland Lane ang pinakahenyo na saya na mayroon ang aming pamilya, malamang natatama siya sa exaltation stage sa hinaharap, habang mahirap para sa akin na umunlad, kaya ang aking lakas ay pansamantala lamang. Ng katayuan ni sa pamilya ay napakataas na ito ay lampas sa iyong imahinasyon, kahit na ang numero 1 pinakamalakas sa pamilya natin, si Lan Yuan, hindi siya maglalakas loob na hindi magbigay ng mukha kay Roland Lane. Sinabi ni Lance, kaya, si Roland Lane talaga ang nagpilit sa iyo. Oo. Lahat ng ito ay dahil sa ginawa sa akin ng kasuklam-suklam na lalaking iyon na si Roland Lane, ang kasuklam-suklam niyang maliit na lalaki na iyon, niloloko pa rin niya ang kanyang sarili sa paghabol kay Talia, nakakadiri talaga. Natarante rin si Roland Lane, Master Damon, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan, paano ako? Lolo Ding, hindi ko inaasahan na magiging ganoon ka pala tao, itinutulak ang lahat sa akin upang manatiling buhay. Ngumuso si Randy, Roland Lane, asong babae ka? Tumahimik ka, kung hindi dahil sa mga pag-aalinlangan sa iyong mga tagumpay sa hinaharap, hindi ako nakinig sa iyong manipulasyon, kaya gumagawa ng isang bagay na makakasakit kay Master Damon. Umutot ako. Sumigaw si Lance, tama na. Tumigil sa pagtatalo sina Randy at Roland Lane. Sinabi ni Lance, Randy, dahil si Roland Lane ang nag-udyok sa iyo na gawin ito, dapat mo na lang putulin si Roland Lane at ipakita sa akin kung gaano mo siya kinamumuhian. Mabuti. Nang walang sabi-sabi, pinatay ni Lantin si Roland Lane, kung nasaan ang kalaban ni Roland Lane, wala siyang anumang intermediate magic treasures o anumang martial skills na lumalaban sa langit, na nakaharap sa ika-4 na yugto ng Yuan Ying, mayroon lamang isang kamatayan. Si Roland Lane ay sumigaw, siya ay hiniwa ni Randy sa dalawa, casual, si Randy ay may espada, tinadtad si Roland Lane mula ulo hanggang paa. Swoosh! Ang ilang mga string ng mga espada at mga anino ay bumaba, si Roland Lane ay may higit pa sa isang malaking hiwa ng 30. Lihim na nabigla ang lahat, ang Roland Lane na nabuhay kanina lang ay isa na ngayong tumpok ng bulok na karne sa entablado ng buhay at kamatayan. 1668. Si Lance ay talagang hindi nakaimik dahil gagawin niya ang lahat para mabuhay. Ngayon nang hindi kailangang patayin ni Lance si Randy ay mas-spray hanggang mamatay sa isang dumura. Sinabi ni Lance, Lantin, kung gusto mong iligtas kita, at ang iyong pamilya, mangyaring magtipon ng 100 mga spirit stone sa ika-5 baitang sa loob ng 3 araw. 100 spirit stone sa ika-5 baitang. Ano? Magkaroon ng opinyon. Master Damon, hindi talaga makakabuo ng ganyan ang pamilya natin kukunin na lang lahat ng mahahalagang gamit ng pamilya natin para i-auction. Wala akong pakialam, sa madaling salita, sa loob ng 3 araw, kung hindi ka makakalap ng 100 5th grade spirit stones, ang pamilyang Lane ay masisira. Oo. Mapait si Randy. Lumingon si Lance kay Mo at sinabing, Senior Molten, mangyaring tumulong din na maging saksi, pagkatapos, ang 100 ika-5 baitang mga spirit stone ay natural na magbibigay sa iyo ng pera sa pakinabang. Salamat Master Damon, huwag kang mag-alala, hikayatin ko ang pamilyang Lane na tipunin ang Spirit Stone na ito, at sigurado akong posible pa ring tipunin ang lahat ng lumilipad na espada, magic treasures, at sikretong pamamaraan ng pamilyang Lane at dalhin mo sila sa aking auction site. Kung ganoon mahihirapan ka, babalik muna ako. Dahan-dahan, Tang. Umalis sina Lance at Talia sa platforma ng buhay at kamatayan sa buong tanawin ng publiko. Sinabi ni Talia, bakit mo hinayaang tumulong ang Molten na iyon? Ito ay ganap na hindi kailangan, magkano ang babayaran mo sa kanya para sa mga benepisyo pagkatapos? Libo-libong Gia, para makaipon ang pamilyang Lane ng 100 ika-5 baitang Spirit Stones, hindi sapat ang pagpigil lamang, dapat tumulong ang auction house sa auction.
Kung hindi tumulong ang auction house sa auction, ang pamilyang Lane hindi ito makakalap, doon pumapasok si Moulton, at hindi siya maglalakas loob na gumawa ng kahit ano tungkol sa pagbibigay sa kanya ng ikalimang baitang Spirit Stone pagkatapos. Paliwanag ni Lance. Tinanggo ni Thalia ang kanyang ulo. Bumalik si Randing sa kanyang pamilya, ngunit tumanggi ang kanilang pamilya noong una. Pagkatapos noon, personal na pinuntahan ni Moulton ang pamilyang Lane, at napagtanto ng pamilyang Lan ang kaseryosohan ng bagay, kaya't inilabas ng lahat ng Yuanying at mas mataas na mga cultivator sa pamilyang Lane. Ang kanilang mga lumilipad na espada at magic treasures na isusubasta. Sa kalaunan, sa pagtunaw ng auction house, nakuha nila ang 105 baitang espiritong bato. Pagkaraan ng 3 araw, nakakuha si Lance ng 100 mga Spirit Stone sa ikalimang baitang, na personal na inihatid ni Moulton sa kanyang pintuan. Lance, bilangin mo sila. Hindi na kailangang bilangin, Senior Moulton, mahirap para sa iyo. Nako, magalang si Master Damon, hindi ako gaanong nakakatulong. Kumuha si Lance ng 2 Spirit Stone sa ikalimang baitang at sinabing, isang maliit na tanda, hindi isang tanda ng paggalang. Oh, salamat, Master Damon. Sabi ni Moulton sa kanyang puso, ito ay talagang maliit na token. Naisip ni Moulton na si Lance, na nagmula sa napakalakas na pamilya at nakakita ng lahat ng rango na magic weapon, ay tiyak na hindi ito seseryosohin, at tiyak na bibigyan siya ng 12-12 piraso, kung hindi man lahat, dahil si Lance ay simple lang. Ay hindi tumangala, at ang dahilan kung bakit niya binayaran ang pamilyang Lane ay para magkaroon ng matigas na balat ang pamilyang Lane. Bilang resulta, binigyan lang siya ni Lance ng 2 Spirit Stone sa ikalimang baitang. Gayunpaman, bagamat inakala ni Moulton na si Lance ay maramo, hindi siya nang ahas na gumawa ng anuman tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, kung gaano kalaki ang gustong ibigay ni Lance sa kanya ay ang kanyang kalayaan. Sinabi ni Lance, ang 100 Spirit Stone ay talagang hindi sapat para mapuno ang aking mga ngipin, ngunit ngayon ko lang ito magagamit sa ngayon. Nasa sabik si Thalia habang tinitingnan niya ang napakaraming mga Spirit Stone ng ikalimang baitang. Ito ay isang malaking kapalaran, maaari itong magamit upang bumili ng maraming immortal na materyales sa paglilinang. Master Damon, wala yon, aalis muna ako. Sabi ni Moulton. Manam. Ikinaway ni Lance ang kanyang kamay. Umalis si Moulton, napaka-thousand waterhouse, bumantong hininga si Moulton, napakakuripot na demonyo. Nagtanong si Thalia, Lance, para saan ba natin gagamitin ang napakaraming mga Spirit Stone ng ikalimang baitang? Bakit hindi ka pumunta sa auction ngayong gabi at tingnan kung may magandang bagay? Noong nagpunta tayo, maaari lang tayong mag-dry ng relo, ngunit sa pagkakataong ito, mayroon kaming mga Spirit Stone, para ma-shoot namin ang magagandang bagay kapag nakita namin ito. Umiling si Lance at sinabing, mga Spirit Stone sa ikalimang baitang na mahirap anihin, dinadala ang mga ito upang bumili ng mga bagay, sayang. Gagamitin ko ito para pinuhin at pagandahin ang aking kaharian. Ang mga Spirit Stone sa ikalimang baitang ay mahirap pinuhin, ang mga ito ay napakaubos ng espiritual na enerhiya, at ang gantimpala ay hindi direktang proporsyonal sa pagsisikap. Ito ay dahil sa kahirapan sa pagkuha ng ikalimang baitang mga espiritong bato kung kaya't ang karamihan sa mga immortal na magsasaka ay ginagamit ang mga ito upang bumili ng walang kamatayan. Mga materyales sa pagtatanim, upang ang kanilang lakas ay matiyak. Haha, Thalia, hindi ba sinabi ko na sa iyo noon na ilang minuto na lang para pinuhin ang mga Spirit Stone na ito gamit ang 9 The Wisp Demon King Immortal Chico? Og. Ngayon itong 78 5th grade Spirit Stones, 4 lang sa kanila ang kailangan kong ilabas, at tayong dalawa ay makakatuntong sa unang yugto ng Yuanying. Pagkatapos, sa natitirang 74 na 5th grade Spirit Stones, maaari na tayong kumuha ng bawat isa. Kalahati ng mga ito at itaas ang ating kaharian sa paligid ng ikatlong yugto ng Yuanying. Paano tayo makakalusot ng ganito? This is too heavenless. I can't help it. I have immortal chi to help. It's just so ungodly, hindi mo man lang masusunod. Sige, aayusin ko muna, tutulungan kita mamaya.
Kinailangan ni Lance ng 10 minuto upang pinuhin ang higit sa 45 baitang mga Spirit Stone. Ang kaharian ni Lance, sa ilalim ng mga mata ni Thalia, ay tumaas mula sa ika-5 ranggo ng spiritual healing hanggang sa ika-3 ranggo ng Yuan Ying. Diyos ko! Si Thalia, na nakakita ng eksenang ito sa sarili niyang mga mata, ay hindi na alam kung ano ang ilalarawan dito. Kung ang lahat ay pumailan lang tulad ni Lance, magiging napakadaling linangin ang immortality. Ang bilis ng pag-akyat na ito ay hindi napigilan. Sige, nasa ika-3 yugto na ako ng Yuan Ying. Pagkasabi niyon, pinakawalan ni Lance ang kanyang Yuan Ying, at isang gininto ang Yuan Ying na parang pangsanggol ang lumabas sa kanyang bungo. Sinabi ni Thalia, noong unang panahon, nang ang aking Panginoon ay pumasok sa Yuan Ying, ang pinakamahirap na bagay ay ang bumuo ng isang sanggol, mayroong hindi mabilang na mga tao na natigil sa antas ng pagbuo ng isang sanggol at hindi kailanman nakabuo ng isang sanggol. Sanggol, at maraming iba pa na gumastos ng walang katapusang halaga ng pera at bumili ng marami walang kamatayang cultivation pill at elixir bago tuluyang nabuo ang isang sanggol. Ikaw, sa kabilang banda, ay mabilis na naging Yuan Ying ika-3 yugto nang hindi ito nararamdaman. Lance, nakikita kung paano madali para sa iyo, sa totoo lang, medyo nadismaya ako para sa iba pang mga immortal cultivator, napakadali mo. Ngumiti si Lance, ang layunin ko ay umakyat sa immortal world at pagkatapos ay tulungan ang siyam na The Wisp Demon King na mabuhay muli. Kung ako ay naglilinang pa rin ng kasing hirap ng iba, kailan ko matutupad ang pangako ng 9 The Wisp Demon King? Kung gusto mo akong inggit sa pagkakaroon ko ng tulong ng immortal chi na lumalampas sa mundong ito. Oh! Sige, oras na para tulungan kitang mag-improve. Sa isang nangangamba na puso, si Thalia ay umakyat din sa ika-3 yugto ng Yuan Ying makalipas ang ilang minuto. Gayunpaman, tila hindi masyadong nasasabik si Thalia sa loob, dati ay masaya siya sa bawat antas na nalampasan niya, ngunit ngayong tumaas na siya ng husto, hindi siya nakaramdam ng pagkasabik. Marahil, hindi ito ang pinaghirapan niyang makuha, hindi nasasabik. Ngunit ano man ang mangyari, walang dahilan si Thalia para tumanggi, hindi siya naging mapagmataas para hindi niya gusto ang ganitong uri ng pag-angat. Sinabi ni Lance, sige, Thalia, hindi na magkakaroon ng maraming magagandang bagay na tulad nito sa hinaharap, dahil lalong nagiging mahirap ang pagkuha ng mga Spirit Stone, kung gaano karaming mga Spirit Stone ang mayroon ako para pinuhin sa hinaharap, so in the end, we still have to cultivate on our own, buti na lang mahina pa tayo at halos hindi pa nakakahanap ng mga Spirit Stones. Manam. Tumango si Thalia. 1669. Matapos maabot ng kaharian ni Lance ang ika-3 yugto ng Yuan Ying, natural na tumaas ang kanyang lakas, at kasama ng intermediate superior magic weapon, ang Heavenly Furnace Mirror, natatakot ako na si Molten mula sa auction house ay maaaring hindi maging kayang talunin si Lance. Siyempre, hindi lang, kung sakaling mayroon ding mas malakas na magic weapon si Molten, o isang magic weapon na nangyaring pumipigil sa Heavenly Furnace Mirror, ibang bagay na iyon. Ipinikit ni Lance ang kanyang mga mata, tungkol sa martial skills ng Shira 18 Blades, si Lance ay nag-e-ensayo ng ika-7 talem sa kanyang isipan. Ang pangunahing tulak ng ika-7 talem ay Heavenly Avalanche, at ang paggalaw na ito ay 1,000 beses na mas malakas kaysa sa Heavenly Cloud, ng nakaraang ika-6 na talem. Sa isip ni Lance, ang ika-7 talem, ang Heaven Avalanche, ay nasanay na. Tulad ng ika-6 na talem, sa sandaling ito ay gumanap, ang maitim na ulap ay siksik at ang kalangitan ay pumutok, at ito ay walang katapusan na mas malakas. Let's go, Lance! Dapat tayong pumunta sa mercenary group, dapat nakabalik na ang kapitan mula sa Triple C. Kinabukasan, sabi ni Thalia. Mabuti. Sina Lance at Thalia, ay nagtungo muli sa Wang Hao Mercenary Regiment. Ang Wang Hao Mercenary Regiment ay ang 5-star na mercenaryong regiment na sinalihan ni Thalia noon. Ang pangalan ng pinuno ng rehimyento ay Wang Hao, at ang mercenaryong rehimen ay ipinangalan sa pinunong iyon. By the way, Thalia, bakit ang iyong pinuno ng regiment mula sa Triple C ay pumupunta sa First C para magsimula ng isang mercenaryong grupo? Tanong ni Lance.
Wala akong masyadong alam tungkol dito, ngunit narinig ko na ang kanyang pamilya ay nagpapatakbo ng mga mersenaryo sa mga henerasyon. Ang One Heavy Sea ay ang kanyang personal na pamumuhunan at pamamahala, at ang One Heavy Sea ay isang malawak na lugar na may napakaraming hindi alam. Mga lugar, halimbawa, ang One Heavy Sea ay may lugar na tinatawag na Shu Sea, na isang paraiso para sa mga sea demon beast. Dati, may misyon na pumunta sa gilid ng Shu Sea at hanapin ang 7 kulay na magic fish. At kung nahanap mo ito, ang bounty ay magiging 300 5th class spirit stones. Ito ay inisyo ng isang doppelganger si family, at ang misyon na ito ay hindi pa natatapos. 2 taon na ang nakalipas, sabi ng aming punong guro, ayusin ito sa loob ng 2 taon, at pagkatapos ng 2 taon, gawin ang misyon na ito. Oh, 7 kulay na magic fish, para saan ito? Ang 7 kulay na devil fish ay isang mahalagang sangkap para sa pagpino ng returning god pill, lubhang kapaki-pakinabang para sa mga tao na ang mga sanggol na yuan ay malubhang nasugatan, at ang presyo ay napakataas. Isang lugar lamang sa Shuhai ang may 7 kulay na devil fish. Kaya, sabi ni Lance, at dumating siya sa labas ng gate ng Wanghao Mercenary Group. Pumasok na tayo. Lumakad papasok sina Lance at Talia. Pagpasok pa lang nila sa loob, nakita ni Lance ang 3 na nabugbog ng husto ng naunang-una at ikalawang yugto ni Lance, sina Wang Wei, Beth, at Lata. Nagtanong si Talia, bumalik na ba ang kapitan? Bumalik ka. Walang magandang sentido si Wang Wei para sabihin na may galit pa rin sa puso niya. Sabi ni Lance, hinaan mo ang tono mo, o wala akong pakialam na bugbugin ka ulit, sagutin mo ulit, bumalik na ba ang kapitan? Na si Wang Wei ay medyo nagalit at sinabing, huwag kang masyadong mangbuli sa iba. Pinayuhan ni Talia, kalimutan mo na ito, hanapin natin ang punong guro. Sa sandaling iyon, lumabas ang isang binata. Kilalanin ang punong guro. Si Talia ay abala sa pagbibigay pugay. Sa isang sulyap kay Lance, ang punong guro na iyon ay talagang napakabata. Nagulat si Lance, hindi ko inaasahan na napakabata pa ng punong guro, ano? Hindi ko alam kung may layunin ba siyang i-recruit si Talia sa grupo. Talia, nandito ka. Bahagyang ngumiti ang punong iyon. Oo, punong guro. Sino ito? Tumingin ang mersenaryong kapitan ng Wanghao kay Lance. Sinabi ni Talia, siya ang aking asawa. Ano? May asawa ka na? Medyo nagulat ang mga mercenaries ng Wanghao. Manam. Tumanggaw si Talia. Ang pinuno ng regiment ay natigilan ng ilang segundo, nakatingin kay Lance at napagtanto na si Lance ay isang espiritual na pagpapagaling ika-5 yugto. Parehong itinago ni na Lance at Talia ang kanilang mga kaharian, at bagamat nakalusot na sila sa ika-3 yugto ng Yuanying, ayaw nilang magdulot ng hindi kinakailangang gulo, kaya itinago muna nila ito. Nagtanong si Talia, Captain, kailan tayo pupunta sa Shuhai para hanapin ang 7 kulay na demon fish? Malapit na. By the way, Captain, pwede bang sumali ang asawa ko sa Wanghao Mercenaries? Siyempre. Tumanggaw si Wanghao at tumingin kay Talia na parang may responsibilidad siya. Ang hindi alam ni Talia at ng iba pa ay sa pagkakataong ito, nang bumalik si Wanghao sa kanyang pamilya sa Triple C, ito ay upang harapin ang usapin tungkol sa kanyang immortal na kapareha, ang kanyang pamilya ay nag-ayos ng door-to-door immortal. Kapareha para sa kanya, ngunit, mahigpit na tinutulan ito ni Wanghao, at ito ay medyo natigil sa pamilya. Higit pa rito, nilinaw ni Wanghao sa pamilya na mayroon na siyang taong gusto niya, ang pinakatalentadong babae sa isang mabigat na dagat. Hindi man lang naisip ni Talia na may crush na ang padre de pamilya sa kanya, at tinanggihan niya ang kaayusan ng pamilya para sa kanya. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Wanghao na nagpakasal na si Talia, binalak niyang ipagtapat ang kanyang pagmamahal kay Talia at kumuha ng pangunahing superior magic weapon bilang tanda ng pag-ibig. Captain, yung regimental commander. Ang pinuno ay bumalik lamang sa kanyang katinoan pagkatapos tumawag si Talia ng ilang beses. Tinawag mo ako. Headmaster, bakit ka nakatitig? Tanong ni Talia. Hindi, wala. Sige, maghanda na kayo, malapit na ang alis.
Tumalikod ang pinuno ng rehimyento at naglakad palayo. Naramdaman ni Talia na kakaiba ang pinuno ng rehimyento. Sinabi ni Lance, "Talia, bakit hindi ko narinig na sinabi mo noon na napakabata pa ng pinuno ng rehimyento?" "Ah, hindi mo naman ako tinanong, tsaka yung totoong edad niya, mahigit 100 taon na siya, kaya hindi siya ganoon kabata." "Oh, Chichi, hindi mo ba napansin na tinitingnan ng headmaster mo ang kinikilos mo, hindi naman pare-pareho ah." "Honey, ano na naman ang naiisip mo, medyo mabait na tao si Head." "Oh, yeah." Mahiwagang ngumiti si Lance, sana. Hindi nagtagal, ang lahat mula sa Wanghao Mercenary Group ay umalis, ang target, si Shuhai, ang linya ay umabot sa 6 na tao, ibig sabihin, ang pinuno ng grupo, Wanghao, Talia, Lance, Wang Wei, Beth, at Lata. Wang Wei, Beth, Lata? Hanggang sa Lance ay walang magandang damdamin, tumawid ang mga kilay. Ang kapitan, sa kabilang banda, ay madalas na tumingin kay Talia at pagkatapos ay nahulog sa malalim na pag-iisip. "It will take at least half a month to travel to Shuhai, hindi na kailangang magmadali, magpahinga na tayo para sa gabi sa bayan ng Falling Horse sa unahan." Sabi ng regimental leader. Mabuti. Nakarating ang mga tao sa isang bayan sa unahan nila, pagkatapos ay nag-check-in sa isang inn. Sinabi ng pinuno ng rehimyento sa tagapangasiwa ng bahay tuluyan, "Bigyan mo kami ng 6 na silid sa itaas." "Okay le. Wait." Sigaw ni Lance. Sinabi ni Lance, "Sapat na ang 5 silid, makakasama ko si 1,000 silid." "Good le." Agad naman itong pinuntahan ng tindera. At ang ulo ay medyo hindi komportable sa loob, iniisip ang babaeng lihim niyang iniibig na makisama sa isang silid sa ibang lalaki sa ilalim mismo ng kanyang ilong. Si Talia ay hindi gaanong nag-isip tungkol dito, ang iba pang 3 ay kailangang mag-isip tungkol dito. "Bisita, handa na ang mga silid, nasa pagitan ng 11 hanggang 15, ito ang tanda ng silid, kunin mo." Inabot ng tindera ang mga plato ng silid. Ang pinuno ng regimental ang unang pumili at kumuha ng silid na number 15. Hindi alam ni Lance kung ano ang nasa isip niya, at agad na umakyat at pumili ng room 14, sa tabi ng pinuno ng regiment. Medyo natarante si Talia, bakit nagmamadaling umakyat si Lance at pumili ng katabi ng pinuno ng regiment. 1670. Ang iba ay hindi nagbigay pansin sa mga detalyeng ito. Sumunod naman ay umupo na ang lahat para kumain. Bago ihain ang pagkain, biglang naglabas ng plauta ang pinuno ng grupo. "Hey, Headmaster, kailan ka nakakuha ng extra magic tool? Anong magic tool itong flute?" Abala si Beth sa pagtatanong. Ngumiti ang pinuno ng rehimyento, "Ito ay orihinal na ibibigay sa isang babaeng mahal ko." "Wow! May minamahal na babae si Captain sa Triple C ah, napakaganda talaga ng babaeng pinakamamahal ni Captain." Pambobolang sabi ni Lata. "Oh, oo, napakaganda." Napatingin ang pinuno ng rehimyento kay Talia. Palaging binibigyang pansin ni Lance ang punong guro, kaya natural na nakita niya ang mga mata ng punong guro na nakatingin kay Talia. Si Lance ay medyo nag-aalinlangan na ang pinuno ng misyon ay talagang interesado kay Talia, at kung titiyakin ni Lance na talagang interesado siya kay Talia, kailangan siyang bigyan ng babala ni Lance. Nagtanong si Talia, "Headmaster, bakit hindi mo ibinigay ang plote sa babaeng mahal mo ah? Nga pala, anong antas ng magic weapon itong flute? Mataas na klase elementarya. Wow!" Biglang napasigaw sina Wang Wei, Beth, at Lata, silang 3, sa gulat. Nainggit si Beth, "Captain, you're trying too hard to pick up girls, you're even willing to bring a primary superior grade magic weapon to give away." Tumawa ang pinuno ng regiment, "Huwag mong sabihin sa akin na ito ay isang junior superior artifact, kung kukunin mo ito, handa akong ibigay ito sa kanya kahit na ito ay isang artifact sa gitnang grado." Wow! Sobrang infatuated ang head ng regiment, "I'm sure the girl you love, she loves you too." Napangiti ng mapait ang pinuno ng rehimyento, hindi pa rin niya alam na gusto ko siya. "Ano? Headmaster, crush mo pa rin siya?" "Oh."
Si Talia ay abala, Captain, kung napakahusay mo, bakit hindi mo ipagtapat sa kanya? Magaling, sa tingin mo ba magaling ako? Naantig ang puso ng pinuno ng regimental, bagaman hindi malalaman ni Talia na siya ang taong iyon, ngunit sinabi ni Talia na mahusay, maaari ba, sa isip ni Talia, siya ay napakahusay. Papuri na sinabi ni Talia, syempre, 100 taong gulang pa lang ang punong guro, naglilinang hanggang sa ika-6 na yugto ng Yuanying, talagang napakahusay nang karating ako sa kaharian ng punong guro, hindi ko alam kung anong kaharian. Talia ay talagang mahusay din sa pambobola ng mga tao, nasa ikatlong yugto na siya ng yugto ng Yuanying, kapag naabot niya ang ika-6 na yugto ng Yuanying, tiyak na mas bata siya kaysa sa punong guro. Oh! Masaya ang punong guro sa loob, kumbaga, may pag-asa pa rin siya, napakahusay niya sa paningin ni Talia. Sa ngayon, kinasusuklaman lang ng punong guro na hindi siya umamin sa kanya kanina, kung umamin siya sa kanina, marahil, ang nakasama sa isang kwarto ni Talia ngayon ay hindi si Lance. Sa sandaling ito, kahit na walang sinabi si Lance, ngunit bilang intuition ng isang lalaki, nahulaan na niya na ang taong tinutukoy ng punong guro ay si Talia sa 89 na kaso. Ang punong guro na ito, na 100 taong gulang pa lamang at umabot na sa ika-6 na yugto ng Yuanying, ay sa totoo lang ay napakatalino kaya't siya ay nag-spike kay Roland Lane, at kahit na nag-spike ng nakaraang Talia ng ilang beses. Bago nakilala ni Talia si Lance, wala pang 50 taong gulang siya, at nasa ika-7 yugto ng spiritual harmony. Ang talentong ito, ay malayo sa ulo, dahil ang distansya mula sa ika-7 yugto ng spiritual harmony hanggang sa ika-6 na yugto ng Yuanying ay malayo pa, at ang isa pang lumakad, mas malaki ang agwat sa pagitan ng bawat yugto. Sa talentong ito ng punong guro, kung hindi pa lumitaw si Lance, hindi pa nga alam ni Lance kung talagang mababad si Talia ng punong guro, pagkatapos ng lahat, matagal nang nakalimutan ni Talia si Lance noon. Tanong ni Beth, Captain, balita ko nasa Triple C ka daw, sikat ka pala. Bahagyang ngumiti ang pinuno ng regimental, dahil kakasabi lang ni Talia na siya ay mahusay, kaya medyo nagbago ang kanyang kalooban sa sandaling ito. Sinabi ng ulo, dati ako, sa Triple C, isang nangungunang 5 ranggo na henyo, at nakabuo ako ng isang Yuanying noong ako ay halos 40. Wow! Headmaster! Ang galing mo! Nakabuo ka ng isang Yuanying sa edad na 40. Gulat na sigaw ni Wang Wei. Sinabi rin ni Beth, Head, labis kitang hinahangaan, tila ang mga henyo ng Triple C ay talagang walang paghahambing sa ating unang dagat. At nasa ika-7 yugto pa lang siya ng spiritual harmony, kaya malayo na siya sa iyo kung ikukumpara sa iyo. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Beth kay Talia, na parang nagsasabing, ano ka ba kung ikukumpara sa iba pang mga henyo ng ang Triple C, na nasa ika-5 ranggo, ay mas malakas kaysa sa ikaw ngayon ay nasa unang ranggo. Hindi nagalit si Talia at ngumiti, oo, ang ating mga immortal cultivator ng First C ay hindi maihahambing sa mga nasa Third C. Nakabuo na ang regimental leader ng isang Yuanying noong kaedad ko siya, ha? Kahit na si Talia alam ni Talia na nasa ika-3 yugto na siya ng Yuanying stage, hindi siya nakaramdam ng pagmamalaki, dahil sa pagkakataon ni Lance kaya siya pumailan lang ng ganoon kadali, hindi niya naramdaman na ito ang dahilan kung bakit siya napakalakas, kusang loob. Pag-amin na ang pinuno ng rehimyento ay talagang mas henyo kaysa sa kanya noong siya ay kaedad niya. Nakita ng pinuno ng rehimyento na si Talia ay may mapitagang tingin din sa kanyang mga mata, at tumindi ang kasiyahan sa kanyang puso. Ang pinuno ng rehimyento ay tumingin kay Lance at nagtanong, Brother Tang, wala akong narinig na sinabi mo sa buong paglalakbay mo, ilang taon ka na ngayong taon? Nakikita kong medyo bata ka rin. Sinabi ni Lance, nako, kasing edad ko ang aking asawa. Siyempre ang tinutukoy ni Lance ay ang parehong edad sa mortal realm. Sa mortal realm, sila ay orihinal na magkasing edad, ngunit sa spirit realm. Sa ilang kadahilanan ay iba-iba ang edad ng lahat. Bahagyang tumango ang pinuno ng regiment, si Lance ay kasing edad ni Talia at ang kaharian ay nasa ika-5 yugto pa lamang ng spiritual harmony. Sa totoo lang, ang pinuno ng regiment ay medyo nalilito kung bakit siya naging asawa ni Talia.
Nagtanong muli ang pinuno ng rehimyento, hindi ko pa narinig na binanggit ka ni Talia, paano mo siya nakilala? Paano ka naging mga walang kamatayang kasama ng ganoon kaga? Tumawa si Lance, ako ay isang lumang bayan kasama si Tao Sanjia, lumang bayan hanggang sa lumang bayan, 2 luha, at pagkatapos ay magpapakasal na tayo. What logic? 2 tears will make a marriage. Siyempre, dahil old friends. Hindi talaga maintindihan ng regimental leader. Muling sinabi ni Lance, Captain, tingnan mo ang hugis ng mukha ko, may nakikita ka ba? Hindi. Umiling ang regimental commander. Sabi ni Lance, how stupid, handsome doesn't see it. Ah! Nagulat ang pinuno ng regiment. I'm from the same hometown as Talia, and I am handsome and talented, and then Talia fell in love with me. Oh! Ang pinuno ng regimental ay medyo nanlumo sa loob, sinabing, si Talia ay hindi bababa sa unang henyo ng unang dagat, bakit wala siyang hinahabol na tulad nito, ang gwapo ay maaaring kumain bagaman, ang edad ni Lance, sa ang first sea ay itinuturing ding napakatalino, ngunit, kung ikukumpara sa kanya, ito ay sadyang hindi mabata na banggitin Habang nag-iisip ng ganito ang pinuno ng regimental, lalo siyang nagsisisi na hindi siya umamin kay Talia kanina, at kung siya ay sana, itong si Lance ay hindi magkakaroon ng pagkakataon. Ang pinuno ng regiment ay abala muli sa pagtatanong, tama, Brother Damon, hindi pa kita natatanong, saan ang iyong bayan? Galing ka rin sa Thousand Water Sect. Naalala ko na ang Thousand Water Sect ay tumatanggap lamang ng mga babaeng disipulo Sinabi ni Lance, ang aking bayan ay nasa Heavenly Jewel City, isang pamilya na dalubhasa sa paggawa at pagtitinde ng mababang uri ng papel na anting-anting, at ako, dati, ay isang disipulo ng Flying Cloud Sect. Yun lang. Oo naman. Ang regimental commander ay medyo natulala, ngunit si Lance, isang taong may kaunting background, ay nagawang kunin si Talia. Matindi at malalim na sama ng loob ang naramdaman ng pinuno ng grupo, na para bang isang mayaman at maganda ang puting babae ang talagang itinaboy ng isang taong nagmula sa isang mahirap na kanayunan. Oh,